Pero ngayon ang pag-usapan natin siyempre yung nabalita na nagpunta raw ng hospital si, Marcos Jr. at siya ay na-diagnose na meron siyang diverculitis. Now unang-una po, yung taong bayan may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. Kasi siyempre ang, presidente ang pinakamataas na opisyales ng, bayan at siyempre yung kalusugan niya ay, magde-determine kung kaya pa niyang, gawin yung katungkulan niya bilang presidente 'no. So, dapat talaga, magkaroon ng transparency 'no, hindi gaya nung nangyari nung, nagkasakit ang, tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng kidney failure at kung ano-ano ng sakit, tinatago pa 'no at pilit lang talagang binubuhay nung mga panahon na yon 'no. So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Senior noon ay lupus na itinago nila sa tao 'no, dahil ayaw nila na malaman na malapit na puwede ng, pumanaw yung kanyang ama nung mga panahon na yon. Dahil kapagka pumanaw nga, paano pa mangyayari, talagang, yung mga panahon na yon ay talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan, so nagpupumilit. Now itong diverticulitis, ito po isang gastrointestinal, disease 'no. Now, ako naman hindi doktor pero tinitignan ko yung, Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga kapag ikaw ay matagal ng gumagamit ng cocaine, yang gastrointestinal diseases ay pupuwedeng mangyari. Pero siyempre ang mga epekto ng paggamit ng cocaine lalo na long term, ang pinakamasama diyan, sa puso. Kasi nga para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso 'no. So ang epekto niyan ay puwedeng magkaroon ng heart attack, puwedeng magkaroon ng, stroke, puwedeng magkaroon ng blood clot 'no. 'Yan yung mga physical at saka yung gastrointestinal, yan nga yung, rinereklamo ngayon ni, Marcos Jr. 'no. Ngayon bukod pa diyan siyempre yung estado ng pag-iisip, pupuwedeng magkaroon ng paranoia, pupuwedeng magkaroon ng detachment from reality at, tingin ko yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao at sa pag-iisip ni, Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. So, alam niya hindi hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan, halos sa kalahati ng ating mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na at saka walang patigil nga ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siya parang wala lang, walang problema sa mundo, tuloy-tuloy pa rin, party-party rito, singot-singot there and then na talagang, 'yan po talaga epekto ng cocaine 'no. Kaya nga po 'yan pinagbabawal, hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman, pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung cocaine, galing daw 'yan sa halaman kaya ginagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga 'yan. 'Yan po ang totoo niyan. At ako naman bilang Kristiyano hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil 'yan po isang kasalanan 'no. Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan at lahat ng umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga ng gaya ng cocaine, ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin ngayon, dapat regular ang pagbibigay ng health bulletin ni Ante Claire kasi inamin na naman nila, hindi nila maitago. No? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Pero dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po puwedeng madala sa ospital na walang nakakaalam dahil siyempre napakadaming PSG niyan para, pagpunta ng hospital, sinabi na nila ang katotohanan. Pero nag-isip po yang mga 'yan kung itatago muna at hindi at ang sabi nila hindi maitatago 'yan dahil, alam niyo naman 'no, dahil ang St. Luke's naman, napakadaming mga pasyente niyan at ang, balita ay do'n sa St. Luke's, Quezon City din nila kasi mas malapit nga yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kaysa yung St. Luke's sa BGC 'no. Um, Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga ang dapat na aminin ng Malacanang, yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng cocaine. Naku naman 'no, lahat naman ng tao titingin lang kay ChatGPT kung posible na yung kanyang karamdaman ay dahil nga sa cocaine, posible naman po 'yan dahil long-term effect talaga 'yan ng cocaine. At ang, dapat malaman ng taong bayan lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Dahil talagang long-term use ng cocaine nagkakaroon ka ng panibago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga paligid. At yan naman po ay, nakikita natin dahil tignan niyo, talagang,
Gusto niya makisali sa giyera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng, Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese, 'no? Bakit niya hinahayaang gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan at, bakit nga niya tayo kakalikarin sa giyera na wala naman tayong kinalaman, 'no? Tapos ano pa 'yan 'no, ang sabi ni President Trump napakagaling mag-negotiate ni Bangag Jr. 'no, pero halos sa 20% taripa ang sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang ang mga Amerikano di natin sinisingil ₱1. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkilik ang, interes ng mga Amerikano kaysa ng mga Pilipino. So tingin ko sila naman ay nagkaroon ng partial transparency dun sa, karamdaman ni Marcos Jr. Let them go all the way. Kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka diyan na naman, uulitin na naman natin 'no, yung hair follicle test. Dahil talagang hindi na maitatago ang epekto ng cocaine, lalabas at lalabas 'yan. So, ang akin na lang is bukod dun sa sinabi ni Marcos na talagang wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya, paano naman may mag-aalaga sa kalusugan niya, ilantaran daw ang paggamit ng pinagbabawal na gamot diyan. 'Di ba nga sabi ni Kathy Binag do'n sa tahanan nila sa Forbes Park, talagang, ang mga bisita inaalok ng cocaine 'no, hindi ko maintindihan na para bagang putahe lang 'yan sa pagkain, parang aperitif, parang appetizer 'no, sa kanila 'no. Pero 'yan po talaga ay gawain ng mga mayayaman, yung mga pinagbabawal na gamot ay tinuturing nila na parang appetizer 'no. Pero 'yun nga, ang problema kasi presidente na siya. Napabalita ng siya'y estudyante sa Inglaterra, na kilo-kilo ng cocaine ang binibili niya para sa mga kasama niya sa bahay. Pero noong mga panahon yun, hindi siya presidente. Siya'y estudyante. Wala siyang pananagutan sa taong bayan at saka wala siyang mga, problema na dapat bigyan ng, solusyon 'no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang yung kanyang sarili 'no. So, wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayong siya ay presidente, naman ano ba 'yan? 'Yan ba ang niya doon sa tiwalang binigay sa kanya, yung sa pagkakataon na ibangon ang pangalan ng mga Marcoses, 'yan pa ang igaganti niya. Ang talagang, bisyo, dahilan na para bagang wala tayong presidente na in charge. Talaga naman po, tignan niyo ang mga problema sa Pilipinas, parang wala talagang presidente. Pang-araw-araw na problema, yung walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, yung problema ng traffic, yung problema ng korapsyon, parang walang gobyerno. Kasi nga may sariling mundo ang ating presidente at yung sariling mundo na 'yan ay dahil nga sa pinagbabawal na cocaine. Hindi ko pa maintindihan kung talagang hindi siya makatigil sa cocaine at gusto talaga niyang manatili dun sa, make believe world niya na nakikita lang niya kapag siya ay nasa impluwensiya ng cocaine, pupuwede naman yun. Kung gusto talaga niya yan dahil matanda na siya 'no, sus Mariosep 60 anyos na ata siya. Pero ang kinakailangan niya, magbitiw. Dahil yung artipisyal na mundo niya na induced ng cocaine, yan ang dahilan kung bakit lalo tuloy nalulubog sa kahirapan ng Pilipinas. Ano ba yan? Pati Cambodia, naunahan na tayo pagdating sa tourism receipts. At soon, pati sa ekonomiya, talagang maiiwan na tayo ng Cambodia. Ang ibig sabihin sa Southeast Asia, ang naunahan na lang natin, Timor-Leste, Myanmar, Laos. Ano ba yan? Samantalang dati ang Pilipinas talagang nadaig pa natin nung may punto sa ating kasaysayan na mas malakas pa ang ating ekonomiya kaysa sa Japan. Tapos naging number 2 tayo, tapos naging number 3. Ngayon, we are fourth from the bottom in ASEAN. Talaga pong nakakaabala na yan na ang ating ekonomiya ay mas malakas na lamang sa apat na bansa. At ang apat na bansa ay Myanmar, Laos, Timor-Leste. No? At ngayon nga, hindi pa sigurado kung talagang mananatili na ahead tayo ng Cambodia dahil sa tourist arrival lang kung maarangkada ang Cambodia, alam niyo naman talaga basta mataas ang dating ng mga turismo, yan yung tinatawag kasi ng low-lying fruit. Madaling kumita diyan. At kapag maraming turista, maraming hanap buhay na nagagawa para sa taong bayan. Pero kapag vavangag-vangag ang presidente, walang gustong dumating. Bakit? O yan, dahil nga meron siyang make-believe world, ayun na nga, nagkakagulo na sa ating mga komunidad. Balik na naman ang paggamit ng droga. Kasi nga, he's leading by example. Dahil sinabi na ng sarili niyang kapatid na siya nagdodroga, anong iisipin ng mga drogista sa ating lipunan?
Abay, okay lang maging durugista dahil durugista yung presidente, 'di ba? Eh, kung presidente hindi naman nakukulong, wala naman nangyari sa kanya, sinasabi ng kapatid na durugista, eh, di sila rin magdurug-durugista na rin sila, 'di ba? You lead by example. Kung ikaw ay talagang babangag-bangag, pati yung mga kababayan mo magbabangag-bangag. At ang mangyayari diyan talaga, naku, laganap na naman yung mga krimen, yung mga karumalduman na ginagawa ng mga tao na wala sa tamang pag-iisip. Oo, at saka hindi natin alam talaga kung anong pupuwede niyang gawin habang siya'y wala sa tamang pag-iisip. Yung pagkakaladkad sa giyera, isa na 'yan. Eh, mabuti sana kung padadala lang niya sa giyera yung 3 niyang anak. Ako okey lang 'yun, padala mo yung 3 mong anak. Hindi ko naman alam talaga kung sila ay meron ding mga bisyo 'no, pero ang sabi nga nung, mga nakakakita, eh, talagang it's a household thing daw sa tahanan nila diyan sa Makati. Oh, nakapagtataka ba 'yan kung alam natin kung malalaman natin na lahat sila. Merong mga reports na nagsasabi na itong congressman daw ay, ganyan din ang bisyo. Ay naku, hindi ko po alam kung totoo 'yan o hindi 'no. Pero siguro nga kung ang paggamit ng droga ay talagang tanggap sa kanilang pamilya ay hindi malayo na ang buong pamilya ay, gumagamit din. Eh, 'di ba nagalit nga si, Madam Aimee dahil nga ang sabi ni Manang Aimee, eh, pati yung mga anak niya eh, hinihimok na gumamit din. Eh, mga sports-minded, athletes pa naman yung mga anak ni, Manang Ivy 'no, na talagang taliwas sa kanilang, lifestyle dahil sila ay naniniwala sa value ng palakasan na gumagamit ng pinagbabawal na droga na nakakasira ng katawan. So, talagang alam mo babalik at babalik tayo doon sa katotohanan na ang kinakailangan i-anunsyo ni Auntie Claire eh, yung paggamit niya ng cocaine na dahilan na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pamumuno ng isang bansa. Uulitin ko, yung ating saligan ng batas naman ay nanigurado na hinding-hindi mangyayari na walang lider ang Pilipinas. Kaya nga po meron tayong vice president. At mabuti naman po ang vice president natin ngayon ay nagtambalan sila. Ibig sabihin, may tiwala talaga si Marcos kapag hindi na niya kakayanin, eh sasaluhin ni VP Sara. Eh, yan naman paggamit ng droga niya, eh, hindi naman ako naniniwala na yan ay nagsimula lamang nung siya'y presidente na. Nung kumakandidato pa sila at unit team pa sila, alam po na yan, na talagang alam niya na may bisyo siya. At siguro kaya naman niya pinili rin si Inday Sara bilang vice dahil alam niya na pag hindi siya tumagal dahil sa kanyang bisyo, eh meron naman maaasahan na sasalo. At yan nga si VP Sara, eh ba't hindi pa niya ngayon ibigay? Dahil yan naman talagang dahilan ba't niya pinili. Dahil alam niya na may kakayahan itong VP Sara na maging presidente pag siya ay nawala na at alam naman niya na malaki ang posibilidad na hindi niya matatapos ang kanyang termino dahil nga sa bisyo niya. Alam mo 'pag umabot ka na ng 60 anyos at talagang ambisyon mo, eh, mula pa nung ika'y nag-aaral ng kolehiyo, hindi mo na talaga siguro matatanggal 'yan. Siguro para ikaw ay mag-rehab diyan, bibigyan ka ng ibang gamot para ma-counter yung mga withdrawal symptoms ng cocaine. Pero kung talagang kabahagi na 'yan ng sistema mo, ay mahirap nang matanggal 'yan. Baka nga ma-induce pa yung iba pang health issues 'pag biglang tinanggal. Pero ewan ko kung anong dapat gawin diyan, ba't gawin na lang 'yang dapat niyang gawin dahil malinaw hayan na, nahuhospital na siya. Yan naman ay hindi dahil siya ay puspusang nagtatrabaho, alam naman natin yan na party-party lang, party lifestyle eh. Yan ang ating pinili bilang presidente. Uniko iho na talagang party-party ang kanyang kinagisnan. O dahil dyan, hindi naman niya napupuyat dahil siya ay nagpupuyat habang naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Nagpupuyat yan dahil nga mga sessions kasama ng mga kapwa bangag at pa-party-party, di ba? O kaya hindi nagtataka na yung kanyang kondisyon, eh, dahil din daw sa matinding pagpupuyat at sa fatigue, eh, kasi nga kulang sa tulog. At alam niyo ba, yan talaga ay epekto rin ng cocaine, kasi yung cocaine parang nagbibigay ng high. 'Pag ikaw high, mataas ang heartbeat mo, mataas ang blood pressure mo, hyper ka. Natural, hindi ka makakatulog 'pag ikaw ay hyper, dahil yan ang epekto ng cocaine. Oh, 'di ba? Kaya nga, ang dapat gawin ni, Marcos Jr. talaga, maging tapat sa kanyang sarili. Alam na natin hindi na niya kaya, kasi wala ngang solusyon na lumalabas habang nagdudusa ang taong bayan. Siguro kung gusto niya talagang tayo'y, magkaroon pa ng mga alaalang mabuti tungkol sa pamilyang Marcos, ang pinakamagaling niyang gawin
ay yung kinakailangan ng bayan, ibigay na nga ang pagiging presidente kay VP Sara na walang bisyo at least. Alam niyo hindi perpekto si VP Sara. Sa totoo lang, siya ay, ang karanasan niya ay isang mayor ng Davao at siguro marami pa siyang dapat matutunan. Pero mas mabuti po 'yan na kaya niyang matuto, hindi gaya nung merong bisyo na hindi na po puwedeng matuto kasi nga naging sagabal na sa pag-iisip. So hayaan natin na matuto rin si Sarah on the job. Alam ko na may mga larangan na kinakailangan talagang ah, pagtutukan pa ni, VP Sara. Ano 'yan? Well, bilang isang mayor, wala naman siya naging karanasan pagdating sa international relations. O bilang isang presidente, bilang head of state, wala rin siya masyadong, kaalaman dito sa international law. Tapos siguro dahil siya ay isang abogado at saka ang kanyang undergrad ay, medical field 'no, um, kinakailangan din na mag-brush up sa economics 'no, dahil, siyempre importanteng problema natin ngayon ay yung kabuhayan ng taong bayan. Pero ang mabuti kay Inday Sara bilang isang college graduate, bilang isang lawyer, merong disiplina para mag-aral. Yan ang importante.